Eto na naman guys. Napanood nyo na ba yung video ngayon, yung trending ngayon na pamamarel? Oh my gosh, nakakawindang na! Grabe talaga yung nangyari, nakakadurog ng puso. Pero tignan nyo to, saktong-sakto siya sa pinapanood ko talaga. May pinapanood ako sa Netflix. So ito siya guys, yung pinapanood ko ngayon. Ang title neto is Teach You a Lesson. Basta guys, pag pinanood nyo yung Netflix na yan, para siyang ganito yung story. Pero madami siyang story. Like, hindi ko ma-imagine na mas malala tong nangyari. Nakakadurog talaga ng puso to, lalo na kapag magulang ka. So alam kong maraming na trauma na bata ngayon dahil sa nangyari kasi sobrang lakas ng putok. And madaming batang nagpanik. So sa San Jose High School siya naganap. National High School, Tacloban City. So imagine, 15 years old ang namaril. Paano nakakapasok yung ganong armas sa eskwelahan? And same thing yung bata na nanaksak din sa school. Oh my gosh, ang sakit sa ulo. Ang tanong dyan, paano nakakapasok yung mga ganong weapon sa loob ng paaralan? Government, tulog na tayo, government? So, syempre, 'di ba sa batas natin, kapag mga ganong edad pa is hindi pa sila pwedeng makulong. But, it doesn't mean na pauuwiin na lang sila na parang walang nangyari, na parang wala siyang napatay na 3 tao. Siyempre, dapat manaig pa rin yung hustisya para dun sa mga victims. So, as far as I know, yung mga ganong edad is sumasailalim sila sa mga rehabilitation program. Kasi grabe yung ginawa nila eh. Nakakalungkot talaga siya. So, for those teens, children na nandito, na nakakapanood nito, tandaan nyo, ang bawat desisyon na ginagawa nyo ay may kahihinatnan. Yung galit nyo, tampo, or yung mga problema nyo ay hindi nagiging solution doon is yung karahasan. At huwag nyong dinadaan sa init ng ulo ang lahat. At kung ikaw naman ng batang may pinagdaraanan ngayon, huwag kang matakot magsabi sa mga magulang mo and even sa mga teachers mo or kaibigan na pinagkakatiwalaan nyo. At mga bata, please lang, daanin sa pag-uusap kaysa sa galit, pananakit. Kailangan magkaroon kayo ng unawaan kaysa gumawa kayo ng bagay na pagsisisihan nyo habang buhay. Kayo namang mga magulang, sabi sa Bible, in Proverbs 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran, at sa paglaki niya'y hindi niya ito lilimutin. Sabi pa sa Ephesians 6 verse 4, mga ama, huwag niyong ipagalit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at turo ng Panginoon. Sa mga magulang, please lang po gabayan po natin ang mga anak sa lahat ng bagay. At yun lang guys, gusto ko lang sabihin na condolence sa mga family na namatayan ngayon, especially those parents na nagluluksa ngayon. Yun lang, pray for the families and guide our children.